Magandang araw, Pilipinas! Mapagpalang araw, lalawigan ng Marinduque. Aba, kumusta po kayo? Kumusta po kayo mga ginigiliw kong mga kabarangay at mga kalalawigan? Bagong taon na po, it's 2024. Na-miss ko po kayo. Pero sa mga darating po ng mga araw at mga susunod pa ng mga panahon, palagi nyo na po kaming makakasama dito po sa ating programa. Ito po ang kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr. ng PIA. Kumusta po ang nagdaang holiday season? Kumusta po ang inyong pagdiriwang at pagsalubong sa bagong taon? For sure, ang iba ay sinulit ang nakaraang mahaba-habang bakasyon kasama-sama ang kanilang mga pamilya. And for sure, yung iba ay pansamantala munang naglaylo sa kanilang mga trabaho para naman po pansamantalang iwan ang mga gampanin sa kanilang mga tanggapan o opisinang pinagtatrabahuhan o kumpanyang pinaglilingkuran. Opo, talagang sa pagsalubong natin sa bagong taon, sana po ay kumpleto pa ang inyong mga daliri. Kukusanang asabihin ko. Ang inyong mga daliri at hindi naman naputokan. Napakadami ho ng pwede nating pag-usapan at napakarami ng pwede nating talakayin lalong-lalo na yung mga bagay na nakakaapekto sa kabuhayan at buhay ng ating mga kababayang Marinduqueño. Ito po ang kapihan sa Philippine Information Agency kung saan kinakapanayam natin ang iba't ibang mga pinuno ng ating lokal na pamahalaan. Gayun din po ang iba't ibang mga opisyal mula sa pamahalaang pangnasyonal. Gayun din po ang ating mga kasama sa barabarangay. Itong nakalipas na mga araw tayo ay dumalo sa isa sa National Information Summit ng Philippine Information Agency na inorganisa ng Presidential Communications Office. At ang pinakamandato o yung sinasabi na gusto o naisin ng ating kasalukuyang DG o Director General ng ating si DDG Aris, Deputy Director General. Sabi niya, mas mainam na ang ating makapiling lagi ay ang mga nasa mga kabarangayan. Dapat nating i-empower ang ating mga nasa pamayan ng mga opisyal. Lalong-lalo na ang mga barangay captain, mga barangay kagawad, mga SK chairperson, 10 ng kanilang mga SK kagawad. Sapagkat sila dapat yung mas nakakaalam ng mga impormasyon at mga detalye ng mga ginagawa, mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya naman atin pong makakasama po natin dito sa ating sabi ko sa kanya, pwede ba na tayo ay magkaroon ng programa para ating babalangkasin ang mga usapin na sabi ko nga kanina ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. By the way, binabati ko po muna ang aming mga kasama sa regional office ng Philippine Information Agency Mimaropa, ang aming regional director, Dr. Luis Cueto. Ganyan din ang aming assistant o deputy regional director o ARD, assistant regional director, A. Sapit. Sa lahat po ng aming mga kasama dyan sa regional office dyan sa Calapan. Kumusta po ang mga panahon dyan sa kasalukuyan dito sa Marinduque? Talagang nag-aulan-ulan, Konsi. Tinawag ko ng Konsi.
dati ko na itong mas ano ko ito ay mas na kapalagayang loob natawagin ko siyang Konsi dahil ang atin pong mga kasama ngayon ay ang former local legislator. Pero mas mainam na tawagin ko siya na isang political analyst sapagkat siya naman ay political science graduate sa University of Santo Tomas at isa ito sa nagtap sa civil service examination. Ang akin pong tinutukoy, help me welcome at kasalukuyan din na executive assistant ng Office of the Mayor, Honorable Mayor Army de la Cruz Carrion. Help me welcome and soon to be my partner in the program, Tino Manrique. Magandang araw, Tino. Welcome sa ating programa. Good morning, Kamiyong, and thank you for having me here po. By the way pala, nais ko munang batiin ang aming Director General, Jose A. Torres Jr. Magandang araw po, DG. And napakabait ng aming DG. By the way, baka may mga nais kang batiin din, Konsehal, bago tayo magpatuloy o Tino. Ay, pasensya na po dahil si Tino ay former member ng Sangguniang Bayan. Anong 15th o 14th? The 10th Sangguniang Bayan. 10 pala ang pala. Naisip ko pala yung Sangguniang Panlalawigan. 16 kasi sila ngayon. So 10 ka, 10. Ngayon ba currently ay ilan na? Ngayon po, this is the 11th Sanggunian yung mga nakaupo po ngayong sa term na ito po. So last term lamang ikaw? Yes po, the 10th Sanggunian. So gusto kong establish muna si Tino bilang isa sa kasalukuyan at kasama rin natin. Isa sa siya ay nagtuturo po, isang college lecturer sa Marinduque State College at nagtuturo ng history at the same time kasalukuyang kumukuha ng master's degree in public administration or MPA dyan sa ating soon to be Marinduque State University. Yan. Kumusta, Tino, ang mga preparasyon na ginawa mo sapagkat medyo mabibigat ang ating pag-uusapan ngayon. Ito ay parang hindi pa natin naririnig na pinag-uusapan. Dalawang bagay po mga kababayan ang amin pong tatalakayin sa araw na ito. Una po ay ang sabi nga po ay actually kaya ko ito naisipan na balangkasin dito sa ating programa sapagkat nag-post si Konsi, si Tino, nag-post siya regarding doon sa automatic classification ng mga probinsya mula, ito particular sa lalawigan ng Marinduque, pero sabi nga namin kanina habang kami naghahanda para dito sa programa na ito, ay magbibigay din tayo ng national perspective dahil hindi lang naman ang lalawigan ng Marinduque ang maapektuhan ito. Ito po yung may kaugnayan dito sa particular ito sa lalawigan ng Marinduque dahil sa kasalukuyan po ay nandito tayo sa class 4 province o 4th class province. Dahil mga kababayan, just to give you an overview, nilagdaan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas o ang Republic Act number 11964 noong October 26, 2023. Bagong-bago po ito, October 26, 2023 na nag-institutionalize sa automatic income classification ng mga local government units o ng LGUs para magbigay ng mas tumutugon na diskarte sa pagtataguyod ng local autonomy at upang mabigyang daan ang mga LGU na maisakatuparan ang kanilang buong potensyal o yung full potential na tinatawag para sa pagpapalago ng kani-kanilang mga ekonomiya. Ang batas po na ito na kinikilala bilang Automatic Income Classification of Local Government Units Act ay ginawa upang bigyan ang mga LGU ng, yun nga sinabi ko kanina, ng full autonomy para yung kani-kanila pong mga yung kani-kanilang lugar o yung kani-kanilang mga nasasakupan o yung pamayanan po nila ay mas
umangat at mas lalo pang umunlad. Sa ilalim po ng Republic Act number 11964, ang mga munisipalidad ay dapat mauri sa 5 klase o ma-classify sa 5 klase. Okay, so yan pong mga bagay na yan, mas papalalimin natin para naman sa ating makakapili ngayon na si Konsehal Tino o si former Councilor Tino. Konsehal, 'di ba, pinost mo ito previously sa iyong Facebook, Yes po, and after then po na-trigger ako, sabi ko kailangan natin itong pag-usapan. Bigyan mo nga sir kami ng overview about this Republic Act number 11964 at ano ang implication nito pagdating sa ating lalawigan ng Marinduque. Okay po. So, doon pa lang po kasing first State of the Nation address ni President BBM, President Marcos, this was one of the priority legislation na kanya pong nabanggit po sa Congress. So, ito nabanggit po niya doon for Congress to pass the automatic income classification of LGUs. So, bakit po kinailangan to? Because dati po, hindi po ganun ka-systematic and hindi po mandated ang periodic review and ang regular review and visitation ng income classification ng mga LGUs po natin. So, actually, ang huli ko po nakita na DOF order regarding sa classification was way back 2008. Parang ganun pa po. And then, after that po, hindi na po halos nagkaroon ng update sa income classification ng ating mga local government units dito po sa ating bansa. What are the implications of this? May mga provinces po na since then, so it's been 15 years? 16 years actually, 2024 na po. So yun pong ating mga probinsya, not just Marinduque, some of them have since already increased their income. So some municipalities din, some cities have also increased their income since the last income classification was conducted. So ngayon po, na-enact po siya last October and may mandate po for DOF to formulate the implementing rules and regulations of this and of course to conduct the first reclassification within 6 months po from the time that the law was enacted. So, magte-take effect po yung kanilang sunod na classification on the 1st of January of the succeeding year. When the classification was released. So, bilang isang mga probinsya po natin, there are I think some 15 to 20 provinces pa po sa Pilipinas that remained in 3rd and 4th class category. So that includes Marinduque. And also our neighboring province of Romblon, sa 3rd class po. You have provinces like Abra, you have provinces like Biliran, Southern Leyte. Sila po yung mga na-stuck doon sa kanilang classification for the longest time. From 2008. Yes. So with this law, these provinces ay may chance po ngayon na umangat ang income classification provided that they meet of course the criteria, which is I think from my brief research on these provinces ay papasok naman po talaga yung income ng karamihan sa kanila. Of course, unang-unang implication nito sa personnel po ng respective provincial governments ng mga lalawigan na ito is yung salaries and wages po nung kanilang mga personnel. Pag sila po'y pumasok na sa 2nd class or even 1st class status, mas tataas po yung ating sweldo ng LGU officials. So bakit po ganun? Kasi po ang LGU officials po, LGU employees, ang sweldo po niyan is not equal to the salary of those in the national government agencies. Ang mga in short, mas mababa. Yes. Yung mga nasa LGUs. Generally po, mas mababa. Now, kapag ikaw ay isang first class province ka, pag ikaw ay isang highly urbanized city,
equal po, on equal footing ang sweldo mo sa mga nasa national level. Now, meaning, yung naka-proportion po siya, ganitong percent kapag first class province, ganitong percent kapag second class, ganito pag third, ganito pag fourth. Meaning, kapag po tumaas ang income classification ng LGUs na yan, tataas po ang sweldo nung kanilang personnel, conversely. And that has a good effect in terms of the morale, in terms of the willingness, the excitement, and the anong pang tamang term, yung productivity ng mga tao. So of course, basic po yan sa human resource development. If employees are well compensated, if employees are well paid for the amount of work they do, they tend to become more productive. Of course, sa mga probinsya, not just here, mas conducive na ang ating working environment sa probinsya. So, Correct. There's a chance na yung mga tao po nating nagtatrabaho sa LGUs, yung mga especially yung mga experts po natin dyan, hindi na sila basta-basta aalis sa kanilang mga pinagtatrabaho. One of the problems po kasi ng bansa natin is brain drain. Correct. Especially sa mga probinsya, yung mga magagaling pong mga skilled personnel po natin, usually umaalis sila because of the disparities in wages. Sa wages. Even in the private sector, that is the case. So in terms of sa government, mas magiging attractive na magtrabaho sa isang LGU ngayon. Lalo-lalo na kung sa Marinduque kagaya ng ating lalawigan. Na isa po talaga sa problema natin is madaming tao pong umaalis dito sa ating probinsya. Correct. So, balik tayo Tino, doon sa bakit natin pinag-uusapan ito. Kagaya nga na binanggit mo kanina, kasalukuyan, base doon sa nilabas, ang tagal na, nung 2000, pa ito, DOF Order number 23-08 dated July 29, 2008, kung saan, ito kasi yung pinakalas natin na nakita, Yes, kung saan ay nakapaloob dito na ang income classification ng lalawigan ng Marinduque nasa 4th class tayo. So, para mas magkaroon po kayo ng overview o ng backgrounder, sa kasalukuyan po, wag na tayong lumayo pa sa ibang mga probinsya. Pag-usapan natin itong mga probinsya na nasa Mimaropa. So, we have Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. Of course, yung Mindoro nahat yan sa dalawa, yung Occidental Mindoro and then yung Oriental Mindoro. Sa kasalukuyan po, ang lalawigan ng ating lalawigan ng Marinduque ang natatangi at nag-iisa na 4th class province across the Mimaropa region. Okay. Ang Romblon po ay 3rd class province. Ang Occidental Mindoro ay 2nd class. Ang Oriental Mindoro at ang Palawan ay 1st class province. Okay. So, dahil sa nilagdaan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang atin pong batas na 11964 o yung Automatic Income Classification of Local Government Units Act, dahil sa isa sa mga criteria o requirements nito, dapat ang mga classification po kasi para mas maintindihan din po ninyo, ang first class municipality na meron pong earning ng annual average income ay na 200 million 200 million pesos, sila po ay pasok para maging first class municipality. Ang second class municipality naman po should earn an average annual income of 160 million. 160,000 million? Paano 160 million. 160 million. But less than 200 million. Or more but less than 200 million. Ang third class po, those earning 130 million or more but less than 160 million. Ang fourth class po ay annual average regular income ay 90 million or more but less than 130 million. And yung fifth class po ay an average annual income of less than 90 million. So yan po yung para sa mga munisipalidad. Yes po. Para naman po sa mga provinces,
Meron ka bang datos dyan? Sa provinces po natin naman, for a first-class province, dapat po ay their income should have an average of at least 1.5 billion pesos. Okay. So that is for the last 3 years from the time of the classification. Okay. For second-class provinces, dapat po ay there should at least be 900 million in average annual income for the last 3 years, but less than 1.5 billion. So yun po yung range mo, 900 million hanggang 1.5 billion. Less than 1.5 billion. Sa third-class provinces po, the annual regular income average for the last 3 years should have been 700 million pesos at least, but less than 900 million. For fourth-class provinces naman po, the range is 500 million, but less than 700 million. Then sa fifth-class provinces naman po natin ay yung mga less than 500 million po ang average annual income for the past 3 years. So you will have to look at the data of these provinces from from 2020, kahit 2021 na tayo magsimula up to 2023. So kung yung average niya, or baka po kasi baguhin bigla ng DOF, isama na nila yun, or hindi pa kasama yung 2023. Hindi po natin sure kasi kung yung data by the time na magka-classify for 2023 is abot pa. Sabihin natin 2020. Sabihin natin from 2020 hanggang 2022. Correct, to be safe. So titingnan natin yung running average, yung average ng income ng isang probinsya, ng isang LGU for that past that span of time, kung papasok ba dun, kung saan threshold papasok ang kanilang classification. Okay. And base dun sa, kasi binanggit mo dun, from fourth class to second class, paano ka nag-come up na somehow hindi na tayo dadaan ng third class? Bakit second class agad? Una po is, syempre, the span of time that passed from the previous classification. So, and then, yung range naman po, kung pasok ka naman from, let's say, tatalon ka from fourth to second, or from third to first, kung ma-meet mo naman yung threshold, you need not go through the immediately preceding na classification. Okay. Importante po dito is yung kung saan papasok na classification. Kung siguro po kung nagkaroon ng regular updating, 'di ba po? Kung nagkaroon tayo ng regular updating for the last few years, kung hindi po natin baka walang mangyayaring ganon. Baka gradual po ang pag-angat ng mga, especially provinces and municipalities, gradual po magiging pag-angat niyan. Now, since there's been 15 years since the last classification, obviously, statistically, it's more likely talaga na may leap ka from lalaktaw ka talaga. Basta importante, pasok po yung iyong LGU dun sa hinahanap na range. Okay. And base ho sa inyong pag-aaral o base sa datos na nakuha po ninyo o nalaman ninyo, gaano na po kalaki ang average income, annual regular income ng lalawigan ng Marinduque base sa huling datos ng Commission on Audit? Sa nakita po natin sa audit report po ng COA, for the past 3 years po I would put the average at over 900 million po. Although the proper authorities may correct me sa figure ko. Pero doon po tumatama yung income classification ng Marinduque. Okay. In a second class province. And same po sa katabi nating lalawigan ng Romblon. Okay. Again, ang ating ang income dapat ng isang probinsya para sa maging itong second class ay asa na nga ba yung datos natin dito, Consi? Banggitin mo nga po ulit. For second class province po, there should be at least 900 million pesos but less than
1.5 billion or 1 billion and 500 million pesos. Kaya ka nag-come up na posible na Posible. lalaktaw tayo ng third class going to second class na agad tayo. Yes. Again, yung proper authority, and we will be waiting din Opo. sa ilalabas naman Ng na DOF. datos ng DOF through yung Bureau of Local Government Finance. di Yes ba? po. Yung yun. So kaya ano bang implication nito? Bakit natin ito kailangang pag-usapan? So, dito po, pag po tumaas ang income classification ng LGU mo, Maliban of course, dun sa sinabi mo, sorry, Sa interrupt yun, dun sa sweldo, sweldo, ano pa ba ang implication nito? At anong kagandahan nito rin pagdating kung sakali man tayo na ma-reclassify from fourth class province to second class? Kasi ang pangit din naman kasi pakinggan, di ba, Konsi, na pag tinignan mo yung datos from 2008, kasi yun nga yung nakita nating datos, ay para bang tayo yung nahuhuli. Parang sorry for the word, pero parang for lack of better term, kulelat yung Marinduque. So, yun po yan, una po is sa public services. So, with this, nare-reflect po dito na mas may capacity na talaga ang isang probinsya, isang munisipyo, o isang lungsod, pamahalaan nila na mag-deliver ng mga basic po na serbisyo sa ating mga tao. Especially now at nandyan po yung Mandanas ruling natin. So you will really need the proper resources, the human financial resources in order to deliver these kinds of services. Then of course, in terms of political representation din ng ating mga tao, because kung tumataas ang classification mo, it means na tumataas ang economic activity sa iyong lugar. Correct. So there are many emerging sectors, there are many emerging activities in your locality which may call for increased political representation. Ano ibig sabihin nun? So for sa munisipyo po muna tayo. Sa munisipyo po kasi fixed naman po ang representatives natin, which is the Sangguniang Bayan. So na may bilang po na 8 ang regularly elected, then yung at the ex officios later. So sa sa perspective po ng municipalities, wala pong impacto sa political representation. Now, if we are talking about provinces, ito nga nabanggit ko, I think there's 15 or 18 provinces pa po na within third or fourth class ngayon na sila'y aangat to, most likely, some would probably go to second, some would even probably go all the way to first class. So, yung mga provinces na ito po, they will have additional members to their respective sangguniang panlalawigan. Because sa atin pong RA 7160, Local Government Code of 1991, as amended po ng RA 8553, kapag po ang probinsya mo is third or fourth class, you only have 8 members of the sangguniang regular members of the sangguniang panlalawigan. But if your province is a first class or a second class province, you will have 10 members to the sangguniang panlalawigan. Okay. Ibig sabihin nito, Konsehal, kasi di ba ang ating lalawigan ay may 2 distrito? Yes po. First district and second district. Yes po. Ang first district natin ay binubuo ng 4 na Yes kasalukuyan po ngayon. O isa-isahin natin para mabati na rin natin sila. O sa first class, di nandyan si Attorney Caballes. Yes, si Mark. Si Attorney Maki. Maki Caballes. Kasamahan po natin dati sa SB, si Correct. Bukal Jojo Leva. Bukal Jojo Leva. Ang atin pong pinsan, si Bukal Tres Mangkukang. Sa atin po, dati po nating Pangulo ng Liga ng mga Barangay, si Bukal Dindin Opis Mercado. So sila po yung First district. Regular member po sila. Ng SP. And then sa second district naman po, binubuo yan ng Santa Cruz, Torreos and Buena Vista. Yes po, there are 4 members din dyan. Nandyan po si Bukal Mel Encabo, si Bukal Mercy Rehano, si Bukal Danny Red, si minalimutan ba ako? And isa-isa nga natin, nakalimutan ko rin na. Bukal Danny Red, Mel Encabo, Bukal Mel Encabo, Mercy Rehano, Bukal Tita Mercy Rehano,
And then, sino pang isa? Tatlo lang baga sila? Bokal Maelim pala. Ayun, Bokal. sorry, Naku, nakalimutan natin si Bokal Ismaelim. So, bali 4. So, bali 8 sila. Regular member. Regular Huwag na muna members. natin pag-usapan yung ex officio. Oo. Kasi ang sinasabi lang naman dito, Yung regular. regular. Doon regular member. Fix naman po yung ex officio. Exactly. So, meron po tayong 8 Eight. lahat sa kabuuan, both in 1st and 2nd district. Pero dahil sa kung sakasakaling ang ma-reclassify tayo from 4th class province to 2nd class province or mas higher than that, again, depende ho sa ilalabas ng Department of Finance, magdadagdag ng tig-isa sa bawat distrito. Yes po, kasi Okay. nasa batas din naman po na equal po dapat per district ang ang distribution ng SP members. So, magiging 5, 1st district, and then 5 sa 2nd district. So, ibig sabihin po nito mga kababayan, kung sakasakaling ito ay magkakaroon nga ng katuparan, kaya tinatanong ko anong implication. Ibig sabihin, kasi ang lapit na ng eleksyon, come 2025, Konsehal Tino, Yes po. di ba? Ibig sabihin, magkakaroon na ng 5 regular member o 5 mga bukal tayong i-elect pagdating ng 2025. Yan ba, Konsehal Tinoy, automatic? Siya po ay nakadepende pa rin po siya sa, una po is how soon po lalabas ang classification natin Ng DOF? ng DOF. Oo. Kasi Kapag ang po ang sobrang natatangi lapit po, na, ang natatanging ahensya na maglalabas ay ang DOF. yes po, DOF through the Bureau of Local Government Finance. So, that is the first question. How soon could they release their classification? Pangalawa, of course, ay the COMELEC also acts on such matters na sila po may nag-update po sila ng resolutions nila on how many SP or sangguniang panlalawigan or sangguniang panlungsod members a city or a province would elect. Oo. Ang latest ko pong nakitang nangyari dito is in the province of Bataan. Although yung case po ng Bataan in 2021, Bataan was first class na talaga si Bataan ever since. So they had 10 SP members. Now, nagkaroon po ng batas which created an additional legislative or congressional district sa Bataan. Pag po ang probinsya mo ay may more than one legislative district sa Congress, doon po nakadetermine kung ilan ang provincial districts mo. Doon po nakadetermine kung ilan ang distrito ng mga bukal. Sa Bataan, they used to have two legislative districts. Dinivide po into 3 naman during the time of President Duterte. COMELEC naman po nag-release ng resolution at the time which apportioned the 10 SP members na entitled sila among the 3 districts. So may cases po na hindi po ma-divide equally ang 10. Oo. What they do, what is done in that case is yung extra na SP members ay nilalagay po sa district with the higher population. Number of population. Example po din natin maganda ay sa Quezon, kapitbahay na lang natin. Quezon is divided into 4 legislative districts po. May 4 pong legislative districts ang lalawigan ng Quezon. The first district has 2 SP members. They elect 2 SP members. The second district, which includes Lucena, has 3. The third district, Bondok Peninsula, they elect 2 as well. The fourth district, they elect 3. So that makes 10. Pero hindi po it's very unlikely na ma-encounter yan dito if ever. So, nakabank pa rin po talaga siya on how soon, gaano kabilis po ang paglabas ng income classification. Okay. Pag po kasi medyo ma-delay siya, especially kung mangyari siya ay after na ng filing of certificates of candidacy, or sobrang lapit na natin sa ating sa election day sa 2020. Hindi din po pwede. Hindi na practical po Hindi na talaga practical. yun. Kasi may implications din kasi po yan as to the funding, mga funding, yung number of valid COCs na i-accept ng COMELEC from a political party kasi
So kung sa current setup, 4 po ang ine-elect mong bukal sa isang distrito, sa isang partido, 4 lang ang mako-consider talaga diyan. So, yung mga mga ganong cases po na may involvement pa rin po si COMELEC dito. Kasi sila po din mag-a-ascertain ng pag-elect ng ng mga representatives natin. Ayun. So ito, since automatic na hindi na ito i-apply ng probinsya. Hindi na po dapat kasi that is the very wisdom of that law na automatic po ang income classification ng LGU and whatever costs and benefits come with it, automatic na rin po dapat siya. I see. That is the very wisdom of the national government as to why the president was very vocal in pushing for this law. Correct. So, yan po mga kababayan kung sakasakali. Again, nakadepende rin. Kasi sabi mo nga, medyo malaki rin yung funding na yung mga usaping pagdating sa fund. Kasi sabi mo nga, ang natitira na lang, medyo marami-rami pa rin, konsehala. Nasa 18 pa rin yung nasa natitira. 18 po ang probinsya na nag-i-stay at third or fourth class. Meron pa nga pong fifth class So although medyo malayo pa. Fifth class po, you have provinces like Batanes, you have Camiguin, and you have Siquijor. So, yung tatlong yung parang 3 lang ata sila. So although yung po kasi medyo sparsely populated compared sa atin. Correct. Siquijor nga nandun pa And then So marami-rami pa rin ang mga probinsya like yung Dinagat Island, 4th class province pa rin sila. Davao Occidental is also 4th class province pa rin pala, Yes po. So including yung lalawigan po ng Marinduque. Pagdating po sa yung ano ba ang tawag ngayon natin? 'Di ba dati IRA yung binibigay naman sa probinsya. Meron ba yung additional na may additional na matatanggap tayo from the national government yung funding na nilalaan para sa isang probinsya kung sakasakaling maging second class province tayo? Hindi po nagmo-move yung kasi may constant na po ang constant na po ang sharing ng IRA. May formula po diyan. Hindi lang po natin sa ulo na for a province may ganitong percentage. Kino-consider yung land area mo, kino-consider yung number population mo. Then merong yung equal sharing. May part doon na equally dinidivide across all provinces. Sa municipalities naman ganun din. Kino-consider din po yung may equal sharing sila, then meron silang merong based on land area, based on population. So yung mga ganun pong bagay, hindi po masyado ganun ang impact ng batas na ito. Pero this is more on the recognition din of the economic development ng mga probinsya po natin. Correct. Pagdating naman doon sa distribution ng mga ayuda from the national government, meron bang implication yan kung ikaw ay second class na? Kasi kumbaga parang inaasahan na sabi nga ang pinakang priority na mapalakas ang ekonomiya sa isang particular na probinsya. 'Di ba? Kumbaga kung nasa second class kat malakas naman na yung malakas naman na yung progresibo ka na, kumusta na baka malesen naman yung kumbaga yung mga ayuda at intervention na binibigay ng national government agencies. Well, may ganung schools of thought po talaga kami yung dyan na the higher classification of an LGU, the less ang tingin nila intervention. Pero we should not be thinking that way. Kasi dapat po the aim naman po talaga ng saligang batas natin, ng RA 7160 natin, is to have self-sufficient local governments. So yung mga ayuda po ng national government, dapat po ma-minimize natin yan. Dapat ma-minimize ang dependence natin. Correct. Kaya nga sabi dito yung pinakang gist, yung pinakang core nung batas na yan para magamit in full potential yung kapasidad ng isang probinsya. Kung may mga diyan natin makikita Konsehal Tino or Tino kung gaano kahusay ang pag-handle o yung leadership ng isang namumuno, di ba? Diyan makikita natin kung gaano siya kahusay para pag-igtingin pa o palakasin pa o payabungin pa o kumbaga ay paunlarin pa ang kanyang nasasakupan. Ayan.
Ayan. Nako, so may mga katanungan ho ba kayo mga kababayan sa ating pinag-uusapan ngayon? Ano po ang inyong saloobin? Handa na po ba kayo na maging second class ang ating probinsya o ang lalawigan ng Marinduque? Handa na ba ito para matugunan? Kasi kung tayo ay magiging second class din, Konsehal Tino, ibig sabihin yung expectation din ng ating mga kababayan, dapat yung services, yung mga basic services, lalong-lalo na ang health, ang usaping pangkalusugan, tayo ba'y ready pagdating sa ganyang mga usapin o expectation ng ating mga kababayan? Hindi po kasi dapat na iniisip natin ang readiness ng ating pamahalaan. Being LGUs ay talaga expected naman po that they will perform at the highest level. Regardless of the status. So that goes from barangay all the way up to the national. Partially devolved ba ito? Gradually. People, of course, Exactly. I love that. I love that word. That's the best word that I heard for this day, for this morning. Yeah. Anyway, yun nga, balik tayo mga kababayan sa ating pinag-uusapan kanina. Ako kasi kumbaga isa unang nakita ko agad, teka muna, Konsehal Tino or Tino. Baka naman iisipin ng ating mga kababayan marahil ang makikinabang na naman ito since magdadagdag tayo ng panibagong legislator o yung kung sakasakali man yung mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, makikinabang na naman ito mga politiko. Maganyan siyempre mga sabi mo kanina, school of thoughts. Medyo hindi po natin maiwasan talaga, medyo may mga cynical po talaga mag-isip tayong mga tao sa ating bansa. But hindi mo din naman masisi because of the way politics runs in the Philippines, Pero hindi po natin dapat masyado isara ang ating sarili sa ganong mentalidad, sa ganong pag-iisip. Because it will always favor you as a citizen. It will always favor you as a voter, as a taxpayer if you are more represented in your respective sanggunian, in your Congress, regardless of context, kung anong bansa yan, kung nasaan bansa ka man. The increased representation is always better in terms of accountability. Mas madami kang pwedeng lapitan, mas madami kang pwedeng makausap sa mga hinaing mo. And within the dynamics naman ng mga local legislative bodies ng mga probinsya, ng mga lungsod na magkakaroon ng ganitong adjustment because of RA 11964, there will be an additional diversity of ideas sa kanila pong mga sanggunian. Ayun. So, yan po ang isa sa mga ating pinaghandaang paksa ngayon Pero sa mga susunod po na mga araw, mga kababayan, yung mga natatanging mga usapin, yung mga pressing issues kumbaga na pinag-uusapan ngayon dito sa ating lalawigan, atin pong hihimayin at atin pong tatalakayin dito po sa ating programa sa Kapihan sa mga susunod pa po na mga araw. Konsehal Tino, meron ka ba bang additional input as regards sa Republic Act number 11964? Ayun nga po, napaka-timely naman po na ito pinush po ng ating Pangulong Marcos. Especially para po may opportunity na maka-move up ang mga probinsya at mga munisipyo at mga lungsod na napapag-iwanan po sa classification po natin. This is more important now with the Mandanas ruling ng Supreme Court na ini-implement na po utay-utay ng ating pamahalaan. Bakit po? Because within the next few years, gradually po, may mga services from the national government na ibababa down to the LGU level. So, bakit po importanteng yung nangyaring ito? Kapag po tayo ay mag-i-implement ng mga additional services
that will be devolved from the national down to the local level, you need to have the proper manpower. You need to have the proper resources. You need to make sure as well that your manpower is well compensated and that their morale remains up during the time of service delivery. So, dito po, napakaganda po ng timing ng pasok ng batas na ito. Ayan. So, isa pa rin po ang ating pag-uusapan na mamaya po mga kababayan sa pagbabalik natin dito sa ating programa. Napaka-timely din ito dahil naging mainit itong usapin sa social media and even ang mga national media entity ay talagang tumutok dito ito po yung may kaugnayan sa napakahabang pila na naranasan ng ating mga kababayan nitong nakalipas na holiday season. Pero bago tayo magtapos doon, baka meron ho kayong magtapos dito sa ating unang paksa na tinalakay. Mga kababayan, ano ang inyong saloobin? Ano ang inyong saloobin? Ano ang baka meron kayong komento, baka meron kayong naisabihin patungkol dito sa ating mga pinag-uusapan ngayon dito sa ating tinatalakay ngayon dito sa ating programa. Baka meron po kayong mga saloobin o meron kayong mga ideya na gustong ibahagi sa amin. Pwede nyo po yung i-share o pwede nyo po yung i-komento sa ating comment section box. Ito nga po yung sabi natin kanina, yung may kaugnayan sa Republic Act number 11964 kung saan ay automatic na ang magiging income classification ng isang local government units depende dun sa kanyang annual average income earnings. Yan po. Mamaya mga kababayan, sa pagbabalik po natin dito sa ating programa, nakapihan sa PIA. Atin naman pong pag-uusapan, kagaya po ng binanggit ko kanina, ano-ano pa po kaya yung mga dapat ginawa ng atin pong Philippine Ports Authority at ng iba't iba pang mga ahensya para naman hindi na ulit mangyari ang napakahabang pila na naranasan ng ating mga kababayan ng pinakamasaklap nito, Konsehal Tino. Naulanan pa sila. Yes, naarawan, ulanan. Ayan, makikita ho natin yan. By the way, bago tayo magpatuloy, nais muna nating batiin ang ating mga kababayan na nakatune in ngayon. Sefrina Sales Liwanagan, hello Marinduque, pa-shoutout po sa 17i na nanonood ngayon, and si Tito Ebing, nanonood din sila dito sa ating programa. And paluwas na raw ngayon, sina Gerald May Rehencia Briol na nakatune in ngayon dito sa ating programa habang sila ay paalis na. Mabuti na lamang at ngayon sila umalis, Konsehal. Otherwise, tayo ay mapapalaban na naman sa matinding init. Sa atin namang update, maganda na po at wala na namang pila o yung volume ng mga papalabas ng lalawigan. Magbabalik po kami mga kababayan. Makalipas lamang po ang ilang mga mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito, sa healthy habits go na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably, get vaccinated, don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs, care for yourself, care for others, practice safe sex, do no harm, put safety first. Do it na yan sa Healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. JV sa Bishop Free Lifestyle. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito, sa healthy habits go na go. Sa Healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito, sa healthy habits go na go. Sa Healthy Pilipinas.
balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan lumapitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Tumating na naman tayo sa dakilang selebrasyon ng taon, ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayong Pasko, naway mapuno ang ating mga tahanan at pamayanan ng tamis ng pagmamahal mula sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Iwaksin na natin ang di pagkakaunawan at sana mabusog ang ating mga puso ng kapayapaan at pagpapala. Ito po ang inyong ube ng bayan, Bukal Jojo Leba na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ngayong darating na Kapaskuhan, naway patuloy natin damhin ang pagmamahalan at pagbibigayan na siyang naging dahilan ng Pasko na ating ipinagdiriwang. Ang tunay na regalo ng Pasko ay hindi sa mga bagay na natatanggap o naibibigay natin, kundi para sa kapanganakan ni Jesus at ang pag-ibig sa ating kapwa. Ako po ang inyong lingkod, Bukal Dindin Office Mercado, kasama ng aking pamilya, bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. At muli po tayo nagbabalik mga kababayan. Magandang tanghali na po. Pananghalian na po sa bayan niyo po kami. Samahan niyo po kami habang kayo po ay nanananghalian. Kami po ang agawin niyo pong kasama at katuwa ngayon. Dahil for sure, hindi man kayo mabubusog, literal ang inyong mga tiyan, pero mabubusog naman kayo ng kaalaman. Yan. And kasama pa rin po natin, former local legislator Tino Manrique, ang ating political analyst dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Ito, Konsi, maganda rin itong pag-usapan, siguro natatanong yung iba. Sabi ko nga, sorry po, paulit-ulit ko siyang inatawag na Konsi dahil talaga nakasanayan ko ng tawag ko kay Tino ay Konsi. So, Tino, isa rin sa mga naging usapin, at sabi ko kanina, ay mainit na pinag-uusapan na hanggang sa ngayon, nakikita ko iba't ibang mga suggestion ng ating mga kababayan, iba't ibang mga sentimiento, lalong-lalo na yung nakaranas ng more than 10 hours na pila. Diyan sa Balanacan Port dahil sa pagdagsa ng ating mga kababayan na uuwi noong nakalipas na January 2. So, teka, ano ba ang pangunahing mandato ng Philippine Ports Authority at iba pang mga ahensya ng gobyerno para masiguro na maayos at hindi makakaranas ng ganyang mga sakripisyo at hirap? Sabi nga ng ating mga kababayan, ano baga naman yan? Bakit hanggang ngayon ay atin pa rin yung nararanasan? Sabi nung isang nakita ko na post, ano baga naman yan? Gumanda na nga ni ang, kumbaga yung port, pero yung sistema naman, sorry for lack of better term, bakit bulok pa rin? Ayan, ang ating, ito po yung nabasa ko lamang, sa mga komento ng ating mga kawan. Kaya gusto kong malaman, moving forward, ano ba dapat ang approach? Ano ba dapat ang sistema na dapat ginawa ng Philippine Ports Authority o pang mga ahensya o attached agency o mga concerned agency para naman masiguro na hindi na maranasan ng ating mga kababayan ang ganyang mga sakripisyo. Lalo pa at malapit na naman po ang holiday o ang atin pong Holy Week. And alam naman natin na kapag Holy Week,
talagang dumaragsa ang bilang ng mga turista sa ating lalawigan. So ngayon, Konsehal Tino, bakit ba yan nangyari? Bakit ba nagkaganyan? Ano ang dapat nating ginawa ng Philippine Ports Authority? Ano ba ang pangunahing mandato ng Philippine Ports Authority o ng PPA? Okay po. So, konting background lang po. Nagulat din ako sa nakita kong mga post sa social media from January 1 hanggang from the WEARS pala ng January 2. Diyan po yung talagang pinaka nag-peak yung ating mga pasahero sa ating pantalan ng Balanacan. So, kung makikita po natin yung iba, talagang from the entrance nung bagong gate, nakapila po ng tao and mga nakapayong, swerte ng mga may payong, swerte. Pero yung iba walang payong, nakasombrero lang. They had to endure yung init, they had to endure yung pinapakita natin, Konsehal Tino, pinapakita natin yung nangyari, tingnan mo ho yan. By the way, para sa kabatiran po ng ating mga kababayan na hindi pa sila aware, iba na po ang daan ngayon kasi nagkaroon po ng ano ba tawag dyan? Expansion? Expansion ang atin pong pantalan ng Balanacan. Di po ba dati, dire-diretso lamang po yan. Doon po, may apasukan po kita na parang yung kulay orange na gate. Yung gate. Oo. And then even yung mga jeep, yan po ay meron silang terminal malapit na mismo. Konting-konti na lamang po yung alakarin dati natin. Pero pakita natin ngayon, iba na po ang daan natin ngayon. Kasi kung kayo po ay galing ng bayan yan, stop mo nga muna, Sir Jan. Kung kayo po ay galing ng kabayanan ng Balanacan, doon po sa pagdating nyo po dyan, dati di ba yung madiretso po kayo diyan, dire-diretso po yan. Ngayon po ay kayo po ay kaliwa. O makaliwa na po kayo pababa, dyan po kayo madaan sa parang diversion ba ang tawag dyan? O bagong daan, bagong daan. Doon nakabahagi ng expansion. Ngayon, mahaba-haba na po ang hayhayin natin o yung atin pong lalakaran patungo po doon. Yan. Stop mo nga, Sir Jan. Yan. Mahaba-haba na po yan. Pero ang kagandahan naman itong expansion na ito, kumbaga, ay yung ating mga jeepney, maayos po ang mas flow maayos naman ng sasakyan. Mas maayos ang flow at lumawak din. Opo. Lumawak din ang ating daanan. Pero sa kabilang banda, medyo malayo po yung gate na papasukan ng ating mga at bababaan din kasi hindi naman pwedeng pumasok yung mga jeep yung mga jeep na hindi naman sasakay ng barko. Ang makakapasok lang ho diyan edi yung mga sasakyan natatawid. So ibig sabihin maglalakad pa rin yung ating mga kababayan. At sa pagpasok po nila diyan, mga kababayan, since bago po yan, parang ito yung pinag-uusapan natin dito, Konsehal Tino, parang hindi nila na-anticipate na lagyan ng cover. Yung gilid, yung parang yung lalakaran. Dapat may walkway ang tao dyan. Yan. At dapat din, yung lugar na yun, dapat may bubong. May silong. Because if you compare sa yung unoperational nating pier sa Kawit, from the time na ikay makababa, may ikaw yung pasahero, wala kang sasakyan, maglalakad ka, meron kang, at least may madadaanan ka na may bubong. Na protection mo, bare minimum na lang na protection mo from the elements yung may bubong ka na lalakaran kapag ikay papunta sa barko or pababa kang barko papuntang terminal. Ganon din po sa Port of Lucena. For some reason hindi na yung mga tao hindi nila pinaglalakad ng mahaba. Kasi 'di ba papasok kang sasakyan mo galing sa palengke ng Dalahican. Diretso ka na. Pagbaba mo, may tent na agad nakaabang sa iyo. May covered pathwalk na agad na nakaabang sa iyo.
na which helps with the convenience ng travel mo, Exactly. which is hindi po siguro na anticipate, or baka naman po may plan na talaga, hindi pa lang po talaga na-i-install yung ganong structure. Pero maliban dyan, Konsehal Tino, I just realized din na yung dating daan kasi malapit lang dun sa pinakang terminal. Yes, diba? po. Ang lapit Ngayon lang po. kasi, sobrang layo. Meron pang may isang building, pero I think hindi naman siya nagagamit. Parang hindi pa po operational from the last Sorry time. pero kung mga nanonood po ako, ang ating kasama sa Philippine Ports Authority, ang manager dyan, si Sherwin Reyes. si Sir Sherwin. Si Sherwin. Sherwin, Siguro Sherwin. kausapin natin si Sherwin. Parang hindi siya ganon ka-accessible as compared doon sa dating binababaan kasi sobrang lapit na ng kanilang lalakbayin para makapasok doon sa operational. Do dalawa na ho kasi yan. Meron nang tinayo yung parang Jollibee na kulay yung sa may terminal, dalawang terminal na yan. So parang yung holding area. Yung holding area, yung holding area o yung passenger area. Terminal area nga kung ano man ang tawag po ninyo diyan. Dalawa na yan. Pero dati nagagamit yung isa pero parang ngayon hindi ko lang alam kasi hindi ko po nakita kung dyan din nag-stay yung ating mga kawain. Pero parang kung ang gagamitin ay yung dati, yung nakasanayan natin, medyo malayo dito sa bagong daan. So yun ang medyo nahihirapan ako. Isa pa po doon ay yung dating daan po na nabanggit nyo nga mas malapit sa terminal mismo. Even if hindi ka makapasok, 'di ba? Hindi ka agad makapasok. Medyo covered yung area mo. Correct. Diba? Yan. Pakita nga natin yan. Yung area na yan po, yung kanina. Yung kanina, para maintindihan. Yan, dalawa na po kasi ang holding area. Yung merong may orange po na yan. And then yung luma po, yung may pangalan ng Port of Balanacan. So, medyo malayo po yan dito sa bagong daan. Dadaanan nyo pa po itong mayroong orange na hindi ko alam nga kung ito'y operational. Pero ang nangyari kasi, Konsehal Tino, ang nangyayari kasi pag ako'y nadaan dyan at ako'y walang dalang sasakyan, pagpasok dito sa may security guard ng bagong daan, mapunta ka pa dyan sa Port of, dyan sa yung may Port of Balanacan na terminal area of holding area kasi nandyan po ina-screen yung mga gamit Yes. Di ho ba? So, kita nyo po yung hirap din na daranasin ng ating mga kababayan mula dun sa bagong gate patungo po dyan sa terminal na yan o dyan sa holding area na yan. Ano po? So, parang hindi siya ganun ka-accessible kasi medyo malayo siya. Malayo po siya. Then, yun nga, wala kang protection from extreme sunlight or kapag po umuulan. Hindi po tulad dati kapag ikaw ay dun sa labas ka nakapila, dun sa lumang gate, kapag hindi ka pa makapasok, at least meron dun, may mga puno-puno dun, may mga matatambayan kang karinderya, may mga structures pong pwede mong silungan. Correct, oo. Which is, yun yung naging absent dito sa bago nating entrance. Although, in all fairness, ang nakita naman po natin, talagang mas naging maayos ang flow nung sasakyan natin. Correct, dito po sa ating pantalan. Correct. Dahil po dun sa initiative na yun. And we thank the PPA for that. Lamang nga po parang bilang, hindi lang po bilang isang policy analyst, hindi lang bilang isang dating konsel, but being a commuter na gumagamit din ng pier na ito, especially at tayo po ay lagi din naman lumuluwas, ay we are hoping na yung at least yung basic safety and health ng ating mga pasahero ay ma-maintain, ma-sustain po. And I'm sure na that this will be addressed din naman ng ating PPA. Baka naman eventually mailagay na sa pipeline o baka nasa pipeline na rin nila. Yes po, kasi very very new pa lang naman po itong ating na to ay ating yung expansion, yung ginawang improvement. And, somehow maganda nga talaga at lumawak. Yun nga lang,
ayun tanong ko, konsehal, yun yung sigurong long-term solution, para hindi masyado maarawan yung ating mga kababayan. And baka nga dito na nila ilagay kasi parang walang mga scanner pa dito sa bagong Wala po. sa bagong Wala po tayong makita i-correct ng mo mga kami, Sir Sherwin, kung sakasakali, but one of this day kakapanayamin natin si Sir Sherwin, para mas ma-explain. In fairness din naman sa PPA, napaka-cooperative din naman Yes ni po. Sir Sherwin Reyes. Tama ba? Sir Sherwin Reyes, just that, nakita natin talaga yung problema nitong holiday season, lalong-lalo na nung January 2. Parang hindi nga nila na-anticipate na maraming mga magsiuwian nung January 2 na nagresulta para umabot yung pila, yung haba ng pila ng ating mga kababayan mula doon sa papasok hanggang doon sa para silang nag-excursion dyan. Kita mo yan, talagang yan po'y bukas na bukas. At direktang dahil wala pong puno dyan o ano man, dahil bago po yan, talagang tirik na tirik ang araw at direktang tatamaan po sila ng init ng araw o kung sakaling umulan man ay talagang wala po silang tatakbuhan. Lalong-lalo na kapag ikinakapila dyan, saan ka naman matakbo dyan? Lalong kung wala kang dalang payong. Ito naman pang panawagan natin sa ating mga kababayan. Sa tuwing kayo naman po ay maalis, sa tuwing kayo naman po ay maluwas, lalong-lalo na, alam naman po natin mga panahon yan, Konsehal Tino, talagang hindi natin alam ang lagay ng panahon. Na ulan-ulan, minsan ay maaraw, minsan mabuhos ang malakas na ulan. So ngayon, ugaliin nyo po naman magdala ng payong. May nakikita kita mga nakapayong, pero yung iba, walang mga payong. Pero siguraduhin nyo po na lagi kayong may dalang payong. Tubig, lalo pagkain, na. At lalo na kung kayo po yung may mga kasama mga bata. And mga senior citizens po natin or lalo po yung may mga buntis po ata dyan at yung iba naman na may mga karamdaman na hindi sila pwede ma-expose sa mga ganong kind of ganong kind ng weather, ay dapat po yung initiative din tayo bilang commuters na magdala ng payong. But hindi naman po ibig sabihin ay kay commuter ipapasa lahat ng burden, yung problema. Talagang may mga necessary infrastructure pa po tayong dapat kailangan dito sa ilagay. ating pantalan. Konsehal, tama, doon nga ni na diretso kasi nakita natin yung mga picture, ang diretso talaga ng pila ng tao papunta doon sa lumang terminal. Yes. So ayan mismo, papunta yan doon sa lumang terminal. Ang haba po niyan. So ngayon, ang maliban doon sa pinag-usapan natin? Ano ang forward-looking approach dapat sino ba dapat ang dapat ay ahensya ang dapat ay magsaayos nito? At dapat yung mas ginawa pa ng PPA? PPA, hindi lang naman po ito yung unang araw o unang pagkakataon na naranasan natin. Siguro, konsehal, ito ang unang pagkakataon na naranasan natin dyan sa bagong isang factor yan na siguro, I'm sure matututo naman po mga policy makers natin sa experience na to. This is the first time po kasi na mag-peak season dyan sa bagong using that new expansion. The expansion. Kaya po siguro hindi din na-anticipate yung ganong magiging problema. Yes. Actually, kung ang usapan natin ay yung tao na walang sasakyan, mas favorable pa sa kanila dun na lang sa dating pasukan. Correct. Because nabanggit ko nga po kanina yung surroundings mo doon, may mga masisilungan ka. May mga matataas na pati doon ngayon hanggang second floor na mga bahay. Yes, may magabigay shadow yun. May mga structures ka po doon na pwedeng silungan. And even yung mga nakaparking na sasakyan doon, mga jeep, malalaki naman po yan. At the same time, Konsehal, Tino, ay may mga tindahan din doon. Yes, kay nauhaw, mabilis ang iyong bibili takbuhan ng tubig. Nandun lang po yung mga karinderya. Exactly. Nandun ang mga kantin. Nandun ang mga sari-sari store na pwede mong kainan, yes. pamatid uhaw, kung sakasakaling nauhaw o nagutom. Dito walang-wala. Napakalayo po. Napakalayo po yung yan. Yung distance niyan, it's not practical na lumakad ka all the way to the closest. At kayo maalis sa baka pagbalik mo awayin pa nung... na yun, isa pa yun. Lalo kung, di bali kung may kasama ka, that will save your spot sa linya. Pero madami po tayong mga nakakausap na nagbiyahe solo. So, medyo mahirap po sa kanila umalis.
Kasi baka nga isipin nung umalis na, di akin ang spot ito sa pila. Maging cause pa ng awayan yan. Ito, may mga nababasa tayong komento. Sabi ni Henry Taglelaso, kawawa po talaga yung mga nakapila noong January 2. Diyan po sa Balanacan Port. Sana po ay maayos ang sistema dyan sa atin sa Balanacan Port ng Marinduque. Sabi ni Chris Olivar, madating pa po ang mahal na araw. Mas marami pa sigurado ang magabakasyon. Kawawa naman kapag ganyan ulit ang danasin ng ating mga kababayan. Madadala po ang mga turista na pumunta din sa ating lalawigan. Sabi naman ni daddy mo, ni Tito Pungkoy Ray Monteras Manrique, there should be 2 separate lanes. 1 lane for the vehicles and cargo trucks nasasakay ng barko, and the other for the passenger vehicles para maghatid lamang ng mga pasahero malapit na sa terminal with covered pathwalk and bench. Ganon din sa design sa Talaw-Talaw Port. Sabi pa rin ni Henry Taglelaso, dapat po dyan lagyan ng waiting shed yung mahaba para naman pag uminit at umulan ay may masisilungan ng ating mga kababayan. Sabi naman ni Dindin Manoos, tama ka, dapat may payong. Pero obligasyon ng Port Authority na lagyan ng shed ang walkway o ang pathway at taon-taon na lamang yan. Mababago o sabi na, walang maayos na programa ang gobyerno. Sabi ni Dindin Manoos. Yan. So, tama yun, So, yun nga, mukhang hindi na-anticipate. Kasi, tama yun. Dapat yung mga pasahero na wala namang mga sasakyan, dapat doon na muna yung pinadaan sa kabila. Kasi parang hindi na masyado, mahaba ang kanilang alakbayin. Paano po yung may mga ang suma na dala-dala ay mga nasa 10 kilo. Masyadong maraming mabibigat sila mga sinamantala ang pagkakataon. Marahil yung iba dyan, matagal bago hindi nakauwi dahil pandemya. Di ho ba? Yes po. Sinamantala ang pagkakataon na makauwi, kaya sinamantala din ang pagkakataon na makapagdala ng marami. Paano naman sila kung yung iba nga nakita ko, konsehal, ang ginawa nila, sobrang pagod ng ating mga kababayan. At mababait din naman yung iba nating mga kababayan. Of course, yung may mga dala na hindi naman masyado kahalagahan, iniwan na lang nila at yun ang pinapila nila yung mga gamit nila. Kasi talagang sobrang init at yung problema talaga nila, hindi nila kinaya yung init. So, tama po kayo yung mga kababayan natin na nakikita ho yung mga suggestion nila. Siguro maging eye-opener ito para sa lahat ng mga concerned agencies. Especially po may nag-comment po ata regarding sa coming Holy Week. It will be much worse kung hindi ma-address yan. Kasi yung nakita po natin na volume ng tao nitong bagong taon, it is just the people that went home for Christmas and the New Year. Kumbaga, dapat locals lang yan. Locals lang ito. Konti lang ang turista dyan. Whereas sa Holy Week, uuwi din dyan yung mga locals po natin. At the same time, may mga turista po dyan, local and foreign tourists, na mga darating din po sa ating lalawigan. So yung mga ganito, parang yun din nakita natin na yan, and mamamagnify lang lalo yung naging problema if it remains unaddressed. Pero tiwala naman po tayo na ang authorities natin ay ready po to address itong nangyaring ito. Concern. Okay. Marami tayong pwedeng pag-usapan dito, Konsi. Una, may mga nag-suggest bakit daw hindi binuksan ang Kawit Port. Di ba? Ang iba naman ay ito pa yung tinahanap kasi mukhang na-interview yung isang opisyal ng Philippine Ports Authority and sinabi nila na meron daw naman yung short-term approach, naglagay daw ng tent. Pero teka muna, ilan daw ba yung nilagay ninyo? Yun lang. Yan yung tent na nilagay. Ang dami po ng tao, mukhang hindi tayo nakipag-coordinate sa atin pong mga iba pang mga ahensya. Teka. Siyempre, kailangan din nating marinig ang opinion. Hindi naman, ang ginawang aksyon pala ng ating Philippine Ports Authority General Manager ng Balanacan Port. In fairness naman sa kanya, sabi ko nga, ating kakapanayamin siguro one of this day. Pero,
Teka, gaano ba karami yung nilagay? At kailan niya nilagay? Baka naman kung kailang tirik na ang araw, saka naman natin na kumbaga ay ayan, pero wala kitang makita na dyan sa kahabaan na yan. Meron po lang naitakid dun sa may sa malapit na sa may terminal. Pero yung yung from the entrance nung tao, napakahabang stretch before makarating yung commuter doon sa tent. Mukhang kulang. Mukhang kulang po. Kinulang po ang tent talaga at hindi din naman po talaga expected yung ganong pangyayari. At first time nga po natin gamitin itong bagong entrance na ito. In the peak season. Operational na yan, I think, for 2 months, 2 or 3 months na. Pero yung peak season, ngayon lang po siya nasubukan. So, yun. Pangalawa, gaano ba ang nilagay? Kasi medyo mahaba konsi yung inilaan o ginugol na pagpila ng ating mga kawan. For sure, yung iba dyan, naiihi na. O more than that, baka yung iba, more than naiihi. Sa patawad po sa mga nakain ngayon. Paano naman yung kanilang, mayroon bang portalet dyan na dinagdag ang ating, ang Philippine Ports Authority or nakipag-coordinate ba sa PDRRM o sa MDRRM ng nakakasakop na bayan which is ang bayan ng Mugpog? Dapat din po talaga yung ganun sa mga hygiene po ng tao ay maintain din po natin. At yun nga po may taga doon po sa amin na sabi niya from the time na siya pumila up to the time na nakarating siya sa destination niya sa Maynila, 24 hours yung biyahe niya, including yung pila dyan. Most of the time na siya ay yung biyahe ay na-consume po dito sa pila po natin sa kumbaga, ang dapat sana ay masaya nilang pagbabakasyon na kasama ang pamilya sa Marinduque sa nakalipas na Pasko at Bagong Taon. Napalitan naman ng pighati, parang napaaga ata ang kanilang pag-aayuno, para sa Holy Week, Pero, sabi dito ni Neri Magdorolan, suggestion lang po, buksan po ang lumang gate malapit sa terminal para lang po sa mga individual na walang sasakyan para maikli lang ang kanilang lalakarin, lalong-lalo na kapag mag-peak season at ang mga may sasakyan ay doon dumaan sa bagong entrance. Maraming salamat. Dapat ito i-consider. Maganda po itong suggestion. So, sa mga pero, teka, kanina pinag-uusapan natin, Konsehal, hayaan nyo po at itong mga nagsasabi po na maganda ang ating usapan, hayaan nyo po at siguro sa mga darating na panahon, basta loobin ng Diyos at loobin din ng oras ni Tino, tayo gagawa ng mas marami pang mga ganitong mga talakayan ng ating pag-uusapan. Pero teka, ano ba ang pangunahing mandato ng Philippine Ports Authority? Ang PPA po talaga is more on the infrastructure dyan sa ating mga seaports. So, yan po yung security ng passengers natin. Yan po yung paggawa ng holding areas to ensure yung yung safety nila habang naghihintay ng biyahe, and also yung the proper flow of logistics diyan po sa ating mga pantalan. Nakalimit po ang scope ni PPA diyan sa diyan po sa loob sa mismong ports. Whereas kapag ang usapin naman po natin na yung regulation sa vessels mismo, na vessels na nagbabiyahe, whether that's cargo or that is passenger vessel, nakay naman po yan? Marina. In terms naman po sa pag-ascertain ng safety ng dagat na paglalayag ng mga barko, nakay Philippine Coast Guard naman po. And safety din ng mga pasahero. Yes po, nakay Coast Guard. Nakay Philippine Coast Guard o PCG. Okay. Yes po. So there are many government agencies na involved sa ating sa maritime policy po ng ating bansa. Okay. Pero once na ikaw po ay pumasok sa jurisdiction ng atin pong ports, okay, at hindi ka pa po nakakasakay sa barko, obligasyon po yan ng Philippine Ports Authority. Yes po. Yun pong safety mo bilang isang mananakay o pasahero. Mananakay sa loob ng
ng pantalan habang wala ka pa sa barko is nasa jurisdiction po ng ating Philippine Ports Authority. In short, malaki po ang responsibility dapat na ginawa ng Philippine Ports Authority para masiguro ang kaayusan at katiwasayan para sa paglalakbay ng ating mga pasahero na nandyan pa po at nakapila sa pantalan ng Balanacan. Okay. So, that being said, ayan, sabi ni Tito Pungkoy ni daddy mo, this incoming Holy Week, dapat planuhin na ito to include all 6 LGUs, national agencies and NGOs. Whole of Marinduque approach. All will send manpower and other logistical requirements including tents dahil hindi naman talaga kakayanin ng PPA yaan. Pero dito po sa nangyari, yung learning natin dito, sa nangyari kamakailan, sana may coordination na ginawa ang Philippine Ports kasi nga hindi naman talaga kakayanin. Limited manpower, alam ko naman yan, PPA. Pero nandyan naman for sure. Kailangan lang yan ng proper coordination with different entities. Like for example, unang-una sa LGU ng Mugpog. Yes. Dapat nakipag-coordinate sa MDRRM ng Mugpog. Kung kinakailangan baka may additional silang tent doon, humiram. Kung kulang sa MDRRM, go directly with PDRRM. Yes. Baka meron naman. Baka meron ding portalet na available both in MDRRM and in PDRRM. Pangalawa, proper coordination with other NGOs. Totoo yan, yung sinabi ni Tito Pungkoy. Kasi dyan naman kabalikat, kabalikat, mga active naman po sila po niyan, sa atin sa mga ganitong panahon. Exactly. So, yun ho yung mga kinakailangan natin na intervention from other LGUs or other NGOs or other NGA. Yes. Para naman po maganda ang maging pamamalakad at sistema. So, hindi lang kasi yan. Marami pa yan, konsehal, marami pa yan, Tino. Pangalawa, kasi may mga nakita tayo, bakit nga ba hindi daw, ginamit ang, bakit hindi ba ginagamit ngayon ang Kawit Port? Sa Kawit Port po kasi, ang concern po dyan, from a disaster standpoint is yung ability ng port to withstand waves during times of calamities kasi wala pong breakwater sa ating Kawit Port. Hopefully in the coming years ay isa po yan sa ma-priority na projects ng ating national government kasi national po ang ang ating pong PPA. So yung yung Kawit Port po, may concerns po dun about sa mga alon na baka ngayong mga barko ay medyo hindi mapaganda ang hampas dun sa ating pong pantalan, mag-cause pa ng damage sa both sa vessel and sa ating port. Now, meron din sa Balanacan naman po kasi ideal din ang Balanacan because of the natural protections offered by the islands surrounding the port. Yan po, kita po natin dyan sa naka-flash. Hanggang dun po sa natangko, hindi po nagkukulang sa protections ang Balanacan Port. If you look at the Port of Lucena, di ba pagpadaong ka na, alam mo malapit ka na pagkita mo na yung yung mga breakwater na dadaanan mo kasi may ilaw yun eh. So yun po yung structures na parang kinakailangan pa sa Kawit Port for it to be an ideal area. Although sa location, maganda siya because it's in the capital town, it's in the economic center of the province, which is Buwak. So, yung mga galing Gasan, mga galing Buena Vista, galing Torrijos, even, pwedeng dun sila mag-diretso na. Whereas, yung mga, yung mga taga Mugpog and Santa Cruz, ko-concentrate naman po sa Balanacan. So, yung congestion, ma-address mo siya kahit papaano po kung may additional kang ports na nag-ooperate. Even Buyabod, kung mabuhay po ulit yan. Nagkaroon lang ng concern sa depth niyan at medyo mababaw na kasi po yung tubig.
So, kailangan muna siya ma-dredge bago maging operational. Pero dati po, may mga bumabiyahe po dyan. Kapag po operational ang more than one port, yung congestion po ng tao, hindi po ganun katindi. It's basic statistics and mathematics po eh. Yung 10 tao palagay, lahat po lalagay mo sa Balanakan ngayon, pero kung operational si Kawit, operational si Buyabod, baka hindi po ganun kadami ang i-handle mong pumapasok na tao sa mga pantalan. Correct. And on business perspective din, of course, depende rin naman sa ating mga shipping company kung if they are willing isa pa po yun. Na maglagay ng panibagong ruta dyan. Though sabi nga nila ay ano lang naman, kumbaga during the peak season lang naman, like in holiday, during the Holy Week. Doon lang tayo nagkakaproblema. Kasi para rin po sa kabatiran ng ating mga kababayan, kinoconsider din kasi yung traffic dyan. Ibig sabihin, yung bilang ng mga mananakay, halimbawa, pag walang holiday, baka naman wala. Baka naman hindi economically viable sa mga shipping lines. Hindi siya sustainable. Although medyo sustainable po yung Kawit kung sakali. But if you're talking of Buyabod, ay hindi po ganun ka. Baka ang tingnan ng mga shipping lines talaga, hindi siya ganun. Lugi, in short. Medyo lugi po sila doon. Then, isa pa pong pwedeng pang-address dito is yung ticketing system ng mga barko. Ayun, oo. Bakit po issue ito? Kasi puro walk-in po tayo. So you don't know the time you should go to the pier, to the port. You don't know the time na sasakay ka ng barko. Nagbabaka sakali ka lang kung ano ang abutan mo. And that led to the congestion na nakita natin. Pero kung may proper system po ang mga barko natin for online, kahit po online na booking, kasi yung mga barko po natin papuntang, let's say, mga pagpaburakay ka, if you're going to ride on the vessel or the Roro going to Boracay, may booking po sila. Hindi ka basta-basta pwedeng pupunta ka na lang sa port sa Manila tapos sasakay ka na lang papuntang Boracay. So, pag may mga ganun pong sistema, fixed na po yung oras mo. Schedule. So, pwede naman yan, yun na lang ang titingnan kasi nung taong nakabantay doon sa pantalan. Na, kunwari, papakita mo lang yung ticket mo. Or kung mas makapag-invest ng ating mga shipping lines, kahit mga QR code, nandun na agad yung oras. O hindi, pag medyo maaga ka, pwede ka na sitayin na, hindi, mamaya ka pa naman pala, bakit nandito ka na agad sa pantalan? Parang sa eroplano po, 'di ba? Naka-fix po yung oras na aalis ng barko mo. Pero dapat din naman yung mga shipping lines maging faithful din sa oras ng departure kung may ganong sistema po tayong ipapa-implement. And then of course, another thing is controlled mo yung bilang ng taong sumasakay sa barko. Correct. Hindi man yung pupunuin yung barko to the point na may mga pasaherong nakatayo lang po dun sa barko. And controlled mo din dyan yung mga mahilig maglagay ng gamit sa upuan. May mga humihiga. Guilty tayo dyan minsan kapag pero kapag maluag lang naman. Pero kapag po yung sobrang puno ang ating ang barko, dapat po ay bilang na bilang natin ang pasahero. And that is also a safety matter. Kasi bawal naman yung overloaded. Pag overloading po at medyo masamain ng alon ang ating barko, may chance na magkaroon ng sakuna. Sabi ni Neri Magdurulang, last January 2, ang anak ko ay pumila dyan from 12:15. 8 p.m. na nakasakay ng barko. Sa experience po na na-encounter niya last January 2 ay nagresulta na siya ay lagnatin at hindi nakapasok sa school. Sana po ay may ulat yan sa mga authorities na nakaupo dyan sa PPA. Maraming salamat po. Yan. And actually naglabas din ng pahayag din naman ang Star Horse hinggil dyan kung saan ay kanila pong sinabi na dire-diretso naman daw yung kanilang naging operational ng kanilang mga barko. Pero again, yung reaction din naman ng ating mga kababayan, mukhang hindi naman din sa dami nung siguro somehow syempre iba pa rin yung marami yung mga barko diyan pero naging kasi yan dire-diretso yung walang kasi di ba on an ordinary date
or period, may cut-off yan. Yung, I mean, may schedule, halimbawa, ay hanggang alas 7 lang, mga alas 8 lamang ng gabi. Pero this period, dire-diretso. Dire-diretso. In fairness din naman po sa mga shipping lines natin, talagang nag-alat po sila, and we thank din yung mga personnel nilang nag-serve doon, at kahit bagong taon ay imbis na sila ay nag-i-spend ng time sa pamilya nila, ay nagki-cater po sila sa ating mga sa ating mga commuters. Actually, pinag-usapan natin kanina, may reaction dito si Eileen Ola Jimenez Mistal. Sabi niya, PPA management, dapat ang umaksyon dyan, terminal fee, online ticketing, online reservation, kailangan dyan. Yung pag-accommodate ng mga barko kung ilan lamang pasahero ang kaya nila. Dapat magkaroon sila ng proyekto na passageway na may bubong para sa mga pasahero. Dapat palaging ganyan ang sitwasyon, lalo na at mag-Holy Week na naman, kawawa na naman ang mga pasahero niyan. Ayun nga, nabanggit na natin kanina yan. Dapat mangyari dyan. Sabi naman ni Layag, ang dapat po ay na-test din yung yung port management, yung advance booking both for vehicle and passenger. Yes. Yan. And marami kitang mga pwedeng basahin dito. Ito sabi ni Reynan Ferrilino, Philippine Ports Authority, naghahanap pa rin ba kayo ng tent at upuan until now? Less priority ang mga commuters dyan sa Balanacan Port. Mas nauuna pang makasakay ang mga bagong dating na sasakyan kaysa sa mga pasaherong 13 hours na nakapila. May barko naman pero walang nagpapasakay. Kawawa pati ang mga bata sa bulok na sistema. Walang staff na nag-assist para sa maayos na pila. Walang nag-a-announce ng update sa biyahe ng mga vessels. Target nyo pa kuno ang maging major tourist destination, tapos ang kababayan nyo mismo ay hindi naman nabibigyan ng maayos at magandang serbisyo. Yan, ang sabi. In fairness naman, nandyan po ang Philippine Coast Guard, auxiliary din na tumulong. Actually, volunteer po sila. Pero dahil sa pagmamahal po nila sa ating mga kababayan, ginampanan naman po nila yung kanilang tungkulin, which is supposed to be, sabi nga ni Konsehal kanina, hindi po tayo nag-blame dito kung sino yung dapat nating sisiyan. Tinitingnan ho natin ano yung forward-looking approach na pwede nating gawin para hindi na po yan maranasan pa ng ating mga kababayan. So, kailangan talaga ang responsibility ho ng Philippine Coast Guard kapag nakasakay sila na dun sa mga barko na kanilang piniling sakyan. At the same time, yung seguridad ng mga maglalayag na barko. Yan po talaga, sorry should I say this, nasa responsibility pa rin po talaga ng Philippine Ports Authority. Yan. Yan, nakikita natin online ticketing, anong haba talaga ng alakarin papunta sa terminal, walang bubong, kapag marami kang dala, hindi mo na may isip na magpayong dahil hindi mo naman madadala ng maayos ang mga pasalubong. Kung may bubong ay kahit siguro pumila ang mga tao, wala magareklamo masyado. Kaso, yun nga, bingo nga ni sila sa mga reklamo, ang mahalaga daw, kumita sila. Kasi alam naman nila, walang magagawa ang pasahero kundi sumunod sa patakaran nila. Dahil kailangan naman nating umuwi. Sabi ni Allen Lineses Tugonon. Yan. Sabi naman, ito binabasa ko dun sa isa natin sa partner. Ito yung mga comment to ng ating mga kababayan dun sa inilabas na statement. Sabi dito, sana hindi na lang priority yung mga van na door-to-door. May sasakyan man o wala. Dapat first come, first serve pa rin online booking with seats assignment. Yun naman talaga para maayos yung sistema. Totoo yun. Sana dumating kita sa punto na kagaya kita ng Port of Calapan, Port of Batangas, na may yung mga shipping company, meron na silang online ticketing, online booking, online reservation. Yan. Kulang daw sa paghahanda ang PPA sa Marinduque. Hindi naman obligasyon ng Star Horse o kahit Montenegro Lines ang paglalagay ng tent, portalet sa Balanacan Port. Tungkulin po yan ng Marinduque PPA at ng government natin, ng local government, especially ng Mugpog. Yan. Anong klaseng ginawa ninyong assistance? Sabi ni Jason Jason Ace Almonte. Yan. Yung aking kapatid ay Jason Almonte. Pero mukhang hindi siya ito. Yan. So, yan may mga punto ang ating mga kababayan na kailangan nating tingnan. Kailangan nating, kumbaga ay, pag-usapan
kailangan nating gawa ng solusyon para moving forward. Hindi na po mangyari ang dinanas ng ating mga kababayan. Napakahaba. Sabi ko, konsehal sa iyo, kulang na kulang ang isang oras. Alam ko, ang dami mo pang gagawin. Sorry kung kinuha ko ang iyong oras. At nagutom na rin kita. Productive naman ng usapan po. Oo, ang sabi dito ni Empoy, sana matuto ang ating mga nanumumuno, lalong-lalo na ang PPA. Para naman sa papalapit na Holy Week. Dahil sabi mo nga kanina, Consi, hindi lang mga locals ang uuwi. Mas maraming mga uuwi na mga turista. At sana naman, kung nag-promote ho kita, nabisitahin ang Marinduque para sa ating mga turista, ayusin ang serbisyo para sa kanila. At hindi lang po sa mga turista, more than that, ang atin pong mga kababayan, they need the best service para sa atin. Ano po? Yan. Konsehal, ano ang iyong closing statement? Base dun sa una dito sa ating, kasi nagbigay ka na ng iyong kanina nung inyong statement, dito sa ating huling pinag-usapan. So yung mga ganitong mga ganitong pangyayari naman po ay it really happens sometimes. And it's unfortunate na nangyayari ang ganito. But incumbent naman po upon the proper authorities na maging learning experience din naman po ito. And we're expecting din naman, we're hoping, expecting and anticipating na sa coming Holy Week, sa darating na mahal na araw, especially at maaga po ang ating Holy Week ngayon. We're just 2 months away since March 22 po siya magsisimula, ay mas maayos po ang ating sistema sa ating pantalan. Ayun. So, ako'y nakikiisa sa iyong tinuran, Consi. Sana ito'y maging eye-opener sa atin pong, lalong-lalo na unang-una sa PPA, of course, dahil yan po ay inyong responsibility. By the way, meron palang komento dito si Tito Pungkoy. Balanakan po kasi ay natural port at shorter distance from Lucena. Kaya gusto ng shipping lines gamitin yan, pero we need to use Kawit Port as a special route. Sabi ni Henry, yan ay isa sa mga pansin ko rin dyan sa barko. Pagsakay namin ng mga gamit ng ibang mga kababayan natin, ay nasa upuan imbes na tao ang nakaupo. Dyan sa ilalim yung mga gamit ninyo ilagay. Naku, tayo po ay pansamantala na magtatapos mga kababayan dahil una nagutom na rin kita. Pero ang haba, hayaan nyo po at sa mga pagkakataon na available si Consi, si Tino, tayo po ay mas marami kasi tayong mga dapat pang pag-usapan, hindi lamang ito. Yung mga pressing issues, mga pressing topics, lalong-lalo na yung may kaugnayan sa Marinduque at kahit na sa kabuuan ng bansa ay atin pong tatalakayin dito. Pero gusto ko lang basahin din yung sinabi ni Tito Elmer Tan. Sabi niya, kung susumahin mo ang capacity ng mga nasabing barko ng Star Horse, ay makapag-accommodate ito ng 4,189 katao sa isang buong biyahe ng mga barko. Hindi pa kasama ang sa Montenegro. Palagay ko ang kakulangan ay nasa pasilidad ng terminal para mabigyan ng kaunting kaginhawahan ang mga tao. Pwede din gawa ng sistema ang pagpapasakay kasi kung may ticketing numbering na dapat pati ang mga upuan, hindi siguro daragsa sa pier ang mga tao na sabay-sabay. Yan. Sinabi na po natin yan kanina at tinura na rin po natin yan, mga kababayan. Yan. I keep on telling this since 2010 pero parang walang makikinig. Kesyo maapektuhan daw ang kita ng mga vessel kapag may passengers numbering. Good luck to them. They can maximize that, non-refundable. Ayan, yung mga suggestion ng ating mga kababayan at marami pa pong iba. Lahat ng yan ay talagang makakatulong ko para sa improvement ng atin pong ang mga mananakay at tayo rin naman bilang mga pasahero. Mga kababayan, tayo po ay pansamantala na magtatapos. Maraming salamat, Konsehal Tino. Huwag kang mag-aasawa na tayo ay magkaroon ng ganitong talakayan at diskusyon. Tayo po ay makakasama. Ako po makakasama nyo na from then on. Ito po ay aking New Year's resolution. Monday, Wednesday, and Friday nyo na po ako makakasama. Kaya kung may mga gusto po kayong pag-usapan, tatalakayin. Pero si Konsehal sana Monday and Friday natin. Mayora, baka naman. Yan. Kasi si Konsehal ay may mga other responsibilities
responsibilities pa rin, pero why not? By the way, batiin natin Mayor Army de la Cruz Carrion at kay Konsehal Makoy Hinang and kay Municipal Administrator Carlo Jacinto. And of course, atin pong Governor Presbytero Velasco Jr., Congressman Lord Alan Velasco, magandang araw po and Happy New Year to each and every one of you. Nawa po ay maging mulat ang ating mga nanunungkulan at i-take advantage nyo po ang mga suggestion na binibigay po ng ating mga kababayan din. Kasi nandyan din po tayo makakakuha ng solusyon sa atin pong mga problema. Sabi nga ni Attorney, and I will quote yung sinabi ni Attorney Ivy Rio Florido, ang kailangan po natin dito ay solusyon, hindi palaging resolution. God bless everyone! Mabuhay po ang ating mga kababayan. Baka may gusto kang batiin bago tayo magtapos. So yun po, good day to everyone and happy Three Kings po sa atin pong sa akin pong pamilya. Some of them are probably tuned in dito. Sa atin pong sa atin pong mga kasama sa Buwak LGU, sa pangunguna po ng ating mayor and sa lahat po ng nakikinig, Happy New Year and Happy Three Kings po sa inyong lahat. And same with me, Happy Three Kings po sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño. Ako po si Romeo Matac Jr. ng Philippine Information Agency, kasama ang ating mga production staff ng Marinduque News Network. Sa atin pong technical, si Mr. Santino Latorena. Sa atin pong I just realized ang haba na talaga ng oras ng ating pinagsamahan Konsehal Pino. Kay Mr. Jopet Lumagbas, Christian Paul Villaruel, Mr. Emmanuel Lasperas, pagaling ka, Abodi, and sino itong isa na nandito sa nakatalikod? Si Abodi pala yan. Oh my God, di ka pa nauwi. Umuwi ka na. Gulat ako, ha? Oh my God. Yan, and Mr. Adrian Rosales, and sa lahat po na bumubuo dito sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency, magandang araw. See you on next program.